Good day, brothers and sisters in Christ. Welcome to Jesus Our Life Giver Worldwide Ministry. We are so blessed to have you tuning in with us right now. But before listening to this week's message, we gladly invite you to our weekly announcements. First, we have our midweek service online. This happens every Wednesday at 7:30 p.m. You can check out our official Facebook page for more details. Next, we have our Dawn Watch, which happens every Saturday, 5:30 to 7 o'clock a.m. at our church. You can invite your friends and family to join us in seeking God first in the morning. Third, every Saturday at 3 o'clock p.m., prayer and intercession takes place at JOL Children's Room. Since we acknowledge that prayer is the backbone of the church, we want to invite everyone in knowing the power of what intercession can do. And of course, we have our Sunday worship service. First service starts at 8 o'clock a.m., while second service starts at 10 o'clock a.m. But for those who are not yet allowed to physically gather with us, we still have our online Sunday service, which broadcasts live at exactly 8 o'clock a.m. on our official Facebook page. We would like to invite everyone to please subscribe to the official YouTube channel of our church. You can click the link above this video to subscribe. And that's it. Let's be excited for what the Lord has prepared for us today. We pray that this message will not only inspire us, but also transform our lives. Happy listening, and God bless everyone. Two! Lord, Ikaw ang pinakamaganda sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pakibati ang katabi, sabihin mo sa kanya, maganda ka pa sa umaga. Yung nasa likuran, sabihin mo sa kanya, maganda ka pa sa umaga. Amen. Anong sabi niya? Wala. Kasi hindi siya naniniwala. Our text this morning is found in the book of Exodus chapter 33 verse 59 to 19. Kung nabasa nyo na ito, napakagandang kwento, no? At makikita natin, sabi niya, then he said to him, if your presence does not go with us, do not lead us up from here. For how then can it be known that I have found favor in your sight, I and your people? It's not by your going with us, so that I and your people, may be distinguished from all the other people who are in the face of the earth. 17. The Lord said to Moses, I will also do these things of which you have spoken, for you have found favor in my sight, and I have known you by name. Then Moses said, please, show me your glory. Pakagandang panalangin, no? Yung panalangin ni Moses. Sabi niya, Lord, please, show me your glory. No? Verse 19, and he said, I myself will make all my goodness. Sabihin nyo nga, goodness. Sabi ng Lord, all my goodness will pass before you and will proclaim the name of the Lord before you. And I will be gracious to whom I will be gracious, and I will show compassion to whom I will show compassion. Palakpakan ng Lord. Tayo makakaupo na. Kung nabasa na natin itong kwentong ito, ay makikita natin na nagalit ang Lord, no? Dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelite. Mayroong two sides ang Lord, no? Bagamat mapagmahal ang Diyos, marunong siyang magalit. Saan nagagalit ang Lord? Sa kasalanan. Pakisabi sa katabi, nagagalit ang Diyos
sa kasalanan. Hindi siya nagagalit sa tao, pero parang nadadamay yung tao because of sin. And because of wickedness, ay ayaw na ng Diyos na samahan sila papuntang promised land. At ang sabi ng Lord, sa background niyan, I will send my angel para samahan kayo papunta ng promised land. Sino daw ang sasama sa kanila? The angel of the Lord. Pero ako, hindi ko kayo sasamahan, parang yun yung thought niya. Subalit, mabuti na lang itong si Moses ay magaling siyang mag-intercede. Hello. Magaling siyang pumalagitna para sa mga tao. Actually, may mga background pa dyan na sabi ng Lord ay, I will wipe out these people at magsisimula ako ng lahi sa iyo. Pero yung puso ni Moses ay hindi ganon. Hindi niya sinabing, sige Lord, ano lang gusto mo? Sige, wipe out muna at bahala ka. Sa lahi ko na lang manggagaling ang pipiliin mong lahi. Subalit, hindi ganon si Moses eh. Pumapalagit na siya at pinapaalala niya na, Lord, nakasalalay ang pangalan mo sa mga taong ito because these people ay pinili mo. Ano na lang ang sasabihin nila? Amen? Pagdating dito sa 33, ay ayaw nang samahan ng Diyos sila. Listen, pwedeng nagpapatuloy tayo sa ating spiritual life na hindi na tayo sinasamahan ng Diyos. Listen carefully. Hindi ibig sabihin na nagpapatuloy ka, well, it is maganda. Dahil yun ang gusto ng Lord na magpatuloy tayo. Subalit, be sure na sinasamahan ka pa rin ng Diyos. Bakit? Kasi yun ang pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga, hindi lang yung mga ginagawa mo sa Diyos, para sa Diyos, kundi yung sinasamahan ka ng Diyos. Ang sabi ng Lord, hindi na ako sasama sa kanila. Let my angels ang sumama sa kanila. At ang sabi ni Moses, Lord, pumalagit na siya. No? At doon sa verse 18, at dito tayo kukuha ng ating pag-aaralan sa umagang ito. Sabi ni Moses, Lord, show me your glory. And the Lord answered him, and God said, I myself will make all my goodness. Nung humingi si Moses sa Diyos to show of His glory, to show God's glory, ang sabi ng Diyos, I myself will make all my goodness pass before you. Alam mo, isang lagi nating nababanggit that God is good, right? Pakisabi sa katabi, God is good. Nasa likuran, God is good. Ang sabi niya, I will pass all my goodness. Alam niyo, pag sinabi ng Lord yung I will pass all my goodness, no? Sa ating lingwahe, lahat ng kabutihan ng Diyos, isipin mo lahat ng kabutihan na dapat mong maranasan sa Diyos. I want you to think of anything, no, na dapat mong maranasan na Diyos na nagpapakita ng kabutihan niya. Yun yung ibig niyang sabihin. Pakisabi sa katabi, gusto ng Diyos, maranasan mo ang kabutihan niya. Gusto ng Diyos, iparanas ang kabutihan niya. Amen? But before na sinabi ng Diyos, I will pass all my goodness.
mayroong sinabi si Moses. Anong sabi ni Moses? Lord, show me your glory. Mayroon ba sa ating kalagitnaan na yun ang ipinapanalangin niya? O ngayon nyo lang narinig na dapat palang ito yung isa sa mga sinasambit natin sa ating panalangin? Hello? Lord, show me your glory. Our text this morning is entitled, Experiencing God's Greater Glory. Kung papansinin natin, maraming anniversary na ang tema natin ay it's all about the glory of God. At mapapansin din natin bakit ganun yung mga ibinibigay ng Diyos na tema sa atin. Why? Because God's intention for us is to experience His glory. Pakisabi sa katabi mo, ang gusto ng Lord, maranasan mo ang kanyang kalwalhatian. Yung nasa likuran, pakisabi sa kanya na may pananampalataya, gusto ng Diyos, maranasan mo ang kanyang kalwalhatian. Hallelujah! Iyon ang intensyon ng Diyos sa atin. Kaya nga we are most privileged that God, na ang Diyos gusto niyang iparanas ang kanyang kalwalhatian. Kanino? Pakisabi sa katabi, sa'yo! Hello! God want us to experience His glory. God want you to experience His glory. Gusto niyang iparanas sa atin ang kanyang kalwalhatian. Gusto niyang maranasan natin ang kanyang kalwalhatian. Pakisabi ulit sa katabi, gusto ng Diyos, maranasan mo ang kanyang kalwalhatian. Amen. I came up with this teaching because mamaya makikita natin one time, no, ay may revelation ng Lord about what He want us to experience. What He want us, what God want us. God wants to do with us. Ito ang gusto ng Diyos. The reason why I came up with this teaching, because ito yung gusto ng Diyos. Hindi ito yung gusto ko, hindi ito yung gusto ng tao, kundi dahil ito yung gusto ng Diyos na iparanas sa atin. Hello? Now, the word glory means in Hebrew, it means kabud. The term kabud, glory, is used in particular to describe the visible manifestation of God's presence. Pag sinabi ng Lord, I will pour out a weight of glory, He want to manifest Himself. Naiintindihan niyo ba, mga kapatid? Gustong magpakilala, gustong magpakita ang Diyos sa iyo. Hindi ko lang ito naririnig-rinig sa mga nagtuturo. This is our personal na na-receive sa Lord. That God want to manifest Himself to you. Naiintindihan nyo ba? Gusto ng Diyos i-manifest ang kanyang sarili. Gusto ng Diyos magpakilala sa atin. Kabud. He want to manifest His presence to us. Just like He manifest
His presence sa mga Israelita. As a noun, kabod has two aspects of meaning. First, kabod can be translated as weight. Bulat. Lanang ko nariringal si tatay ko, Janira, imay word ya ang bulat. Ibabaga may word ya ang bulat, no amay mangi istorya et, mampapangarap, no antong klasin, kung anong klaseng future ang gusto niyang mangyari. Sino dito may pangarap? Anong pangarap natin? Ang pangarap mo ba ay tumira sa kubo? Ang pangarap mo ba ay kumain lang ng tuyo hanggang nabubuhay ka, hanggang mamatay ka? Ang pangarap mo ba ay manamit ng butas-butas lang? Ang pangarap mo ba ay yung wala namang masama sa simple? Pero hindi simple ang Diyos natin eh. Pakisabi nga sa katabi, walang masama sa simple. Subalit, tandaan mo, ang Diyos na sinasamba mo ay hindi siya simpleng Diyos. Walang masama sa simple. Ang problema, hindi simple ang Diyos natin. Wait. Kapag nagkwekwento yung mga pamangkin niya, kwekwento yung mga kaibigan niya, of anything na gusto nilang mangyari in the future about what they want to experience in life. No? At siyempre, ang mga tao, kapag tinatanong mo, walang maliit na pangarap ang gusto ng tao. Lahat yung malalaki, right? Magkaroon ng malalaking bagay, magkaroon ng maging yung imahe. Picture yourself na naka-coat ka. Picture yourself na masanting may appearance mo o yung pananamit mo na lang. Ang lalabas sa bibig ng aking papa, sasabihin niya, ang bulat! Ang bulat! Or pag nagbiro yung aking pinsan at sasabihin niya, artista ak, Chuhayme, ang bulat! Ang sasabihin ng papa ko, ang bulat! Bakit ang bulat? Kasi yung tingin ay kakaiba. Hindi ordinaryo. Naintindihan natin? And the glory means, in the Hebrew word, kabod, at isa sa mga meaning niya ay weight, ang bulat. Di ba nakakapustong kay Masanting? Okay, ang bulat-bulat. Kanda, uy, dahil kakaiba ka. Amen, naintindihan nyo yun, right? Ang bulat, yun ang meaning ng glory. Weight, strength, power, ability. At pangalawang meaning niya is, kabod means honor, glory, magnificence, dignity, splendor. Pag pinag-aralan mo ang glory, kasama ang abundance, kasama ang riches, kasama ang wealth. Bakit? Mayaman, pakisabi sa katabi, mayaman ang Diyos mo. Palitan natin yung term. Palitan natin. Pakisabi sa katabi, mayaman ang Ama mong nasa langit. Kung mayaman siya at ama mo siya, ulit mo pa, agda mo atalusan. Ang maya-maya Kristiyano, I came up with this teaching dahil ito ang gusto ng Lord na makita natin. Hindi lang natin makikita, mararanasan natin. Why? Because it is His intention. Hello, mayaman ang Diyos mo. Our God is a glorious God. Dignity, honor, glory, magnificence, splendor, strength, power, ability. Sa gabay na sa Diyos sa katawan,
habang nagtatagal tayo dito, di ba siya bumabalik, umbubulat tayo. Pakisabi sa katabi, umbulat ka. Ako'y babagan, mga kalamangan. Umbulat ka. Yan unsay nanang kay too, ambulat yan kalasi tuuan. Akit ambulat ka, na no kay kasil, na no kay power, na no kay ability, na no kay honor, na no kay glory, na no kay magnificence, na no kay dignity, na no kay splendor. Actually, hindi na nilagay ng secretary ko yung word na abundance at saka riches. Pero pag pinag-aralan ang glory, kasama ang wealth at riches. Why? Because ganon ang Diyos. Ganon ang Ama mo. Amen? Gusto ng Diyos, ma-receive natin yung weight of glory. Na habang tumatagal, umbubulat ka at nang natoo, nagiging mabigat ka sa paningin ng tao. Nung mabilay ni tatay ko, ibagatuman, ambulat. Ambulat. Hello? Umbabayag, umbubulat ka, aliwan pabulat. Magkaiba yun. Pakisabi sa katabi, alokan pabulat. Pero ambulat ka. Hindi ka pabigat, pero mabigat ka. Alam ko naman, naintindihan nyo yun eh. Right? Naintindihan natin. Kasi kung hindi, uumpisan ko ulit sa umpisa. Amen. Pakisabi sa katabi, bibigat ka. Pakiulit, bibigat ka. Pag sinabi kong bibigat ka, yun ang sinasabi niya. Bibigat ka. Sa lakas, bibigat ka. Lahat yun. Bibigat ka. I was inspired by Jezebel also, and they received this word way back 2019 or 2020, no? About this word. Because isa sa mga tinitingil akong propeta ng Diyos in these days ay si Jezebel. At lahat ng mga sinabi ng Lord sa kanya, it come to pass. At makikita mo yung sa buhay nila. Makikita mo doon sa ugali nila. Kung mayroon kang i-imitate na tao, dapat yung maayos yung buhay niya. Alam sa may ako tikuti. Amen? At makikita mo yung integrity, yung glory ng Lord sa buhay nila. At ang sabi niya, to believe, to see the glory beyond what they have experienced before. Nung nanalangin si Moses, Lord, show me thy glory. It is not because Moses doesn't see or experience the glory of God, but he wanted more of His glory. Alam mo, pag nararanasan mo ang kaluwalhatian ng Diyos, no, ang magiging motibo ng puso mo, He want more of God. He want more of His glory. You desire more of His glory. Gusto mo pa siyang maranasan. Gusto mo bang yung mapuspos ka? Gusto mo bang makita yung greater weight of glory ng Lord? Pag nararanasan mo ang Lord, gusto mo pa, gugustuhin mo pa. Sa mga nakakaranas sa Lord, walang status ko sa kanila. They move forward. They crave more for God. They crave more of God. They crave to see God's glory. Kaya ang Kristiyano kapag sinabi niya, okay lang, kontento na ako. That is not the will of God. Yun ang gustong paniwalaan mo ng kaaway. Gusto niya na okay lang na mabuhay ka na walang nangyayari sa'yo. Yun ang gusto niya. The enemy came to steal, to kill, and to destroy. Pero nung sabi ni Jesus, I had come that they might have life and have it what? More life. Kung i-relate natin yun dito sa turo, more of God's glory in our life. More of His glory.
Yun ang gusto ng Diyos. Kaya nga, hindi sayang kapag ikaw ay lumalago. Hindi sayang kapag ikaw ay nagmamature. Why, the more you mature, you want more to see who Jesus is. I-crave mo ang lahat para sa Kanya. Alam niyo yung mga nalalamig na Kristiyano, okay lang na hindi umaten, okay lang na magkasala, okay lang na manatili silang ganyan, nananatili silang status quo, stagnan, walang nangyayari. Pakisabi sa katabi, magsawa ka na. Hindi ko sinabing mag-asawa Baka ibang pagkarinig nyo. Pero pag nasa edad ka na at mayroon namang nanliligaw sa'yo, mag-asawa ka na. Di ba? Ano pang inaantay mo? Pero pag makakapagtiis ka, sabi ni Pablo, no? Kapag nag-asawa ka, you welcome trouble. Matindi si Apostol Pablo. Hindi sinabi ni Apostol Pablo na pag nag-asawa ka, lalagay ka sa tahimik. No. Pag nag-asawa ka daw, you welcome trouble. Kaya, ibang topic yon. You crave for more. Now, this is the revelation of God to us. We receive it year 2021. We receive it. If God says it, this is for us. Pakisabi sa katabi, sinabi ng Diyos, ibig sabihin, gagawin niya sa'yo, para sa'yo. Para sa atin. Amen? Minsan sabi ko sa aking asawa, kasi God is so good to us. He revealed Himself. He revealed His will. He revealed His plan. Nag-ooperate yung revelation knowledge sa atin. Word of wisdom, word of knowledge. The gift of the word of wisdom and the word of knowledge. Tinuturuan tayo how. Sinasabi niya kung anong gusto niya na gawin sa atin. Ito ang gusto ng gawin ng Diyos sa atin. Ilabas mo, Trisha. God said, I am about to pour out the greater weight of my glory. Pakisabi sa katabi, sinabi ng Lord, para sa iyo. Ito ang sinabi ng Lord to us. God is about to pour out a weight of His glory. Kaya nga na-excite ako Bakit? Alam nyo ba na pag dumating si Jesus, ang kukunin niya is a glorious church? Kaya tama ang Diyos. Kailanman hindi nagkamali ang Diyos because God is preparing us, for His coming. And He need to glorify His church. That's why God said to us that He will pour out a weight of glory. At ito ang sinabi ng Diyos sa atin. Saan ako pupunta? Saan tayo pupunta? Papunta tayo dito. Papunta tayo dito. This is our future. A glorious life. When we talk about glory, a glorious life. Yun ang gusto ng Lord. Ang gusto ng Diyos na iparanas sa'yo, magkaroon ka ng glorious life. Hindi ito ang gusto. Hindi ko ito gusto. Hindi galing sa akin ito. Galing sa Lord ito. Na-receive na ng 2019 or 2021, 2020. Pero ang Lord binigay niya sa atin 2021. Ito ang gusto niyang gawin sa atin. Ito ang gusto niyang ma-receive natin. Gusto niya matanggap natin ang kanyang kaluwalhatian. Gusto niya tanggapin mo. Kaya nga, kung mayroon tayong pagpopokusan ngayon, kung ano yung gusto ng Diyos, hindi yung gusto mo.
Bakit? Dahil mas maganda ang gusto ng Diyos sa iyo. Amen. Ito ang sinabi ng Diyos. 2021. Kaya gusto kong i-reiterate bakit ang tao kailangan paalalahanan. Dahil ang tao, ayaw kong banggitin, makakalimutin. Ulyanin, sabi ko sana, sakit yun eh. Makakalimutin. Madaling makalimot ang tao. Pero ang Diyos di nakakalimot. Alam nyo ba na walang ibang intensyon ng Lord kundi para sa ating kabutihan? Napakabuti ng Diyos sa atin. He revealed Himself to us. He always revealed His word to us. Dapat nga lagi kayong excited eh. Bakit? Sinasamahan tayo ng Diyos. I can attest you to that. Sinasamahan tayo ng Diyos. Kaya huwag kang magtaka kung maraming problema. Because the enemy want to steal that glory. Ayaw niyang narinig ng kaaway that God want to pour out His weight of glory to us. And hindi ganun kasimple na gusto ng kaaway na basta-basta mo na lang ma-receive yung glory. Hindi! Ayaw niya. Kaya anong gagawin niya? Gagawa siya ng paraan para pigilan yon. Pakisabi sa katabi, huwag kang papayag. Kaya kung mas lalong tumitindi yung problema, dahil, listen, kung dahil mas tumitindi yung problema, dahil alam ng kaaway, yung glory parating na, at kinakailangan niyang pigilan, dahil ayaw niyang nararanasan mo ang kalwalhatian ng Diyos. Ano ang indikasyon? Pag uminit yung problema, uminit yung pagsubok, bakit? May parating na glory! Kaya anong dapat na gawin natin? Huwag mong tingnan yung problema, tingnan mo yung glory! Why? God will about to pour out the greater weight of His glory. Our proposition, let your desire for God's glory be a growing desire. Dapat itong dinidesire natin. Lord, show me your glory. The fact that you can pray about it, it is because you are interested. The fact na hindi mo ipinapanalangin, why? Because you are not interested about the glory of God. Masama bang Hindi! Bakit? Sinabi niya, He is about to pour out a weight of glory to us. Why? Because God wants us to be glorious. Full of His glory. Full of His integrity, dignity. Full of His honor. Nag-uumapaw tayo sa lahat ng aspeto ng ating buhay. That's the glory of God. Dapat ito tayo. Our intention, bakit gustong ilabas ito? Para maging ganito tayo. Our desire must be growing about the glory of God. Kung ang kukunin ng Lord glorious church, hindi nagre-reflect sa iyo yung glory ng Lord, sigurado ka bang makakasama ka? Listen! Kung hindi nagre-reflect ang glory ng Lord sa iyo, sigurado ka bang kukunin ka ng Diyos? Kaya niya ibinigay ang kanyang salita dahil yung gusto niyang gawin at yun ang kukunin niyang iglesia.
punong-puno ng kanyang kalwalhatian. Yan ang gusto niya. Alam niyo ba na lapit na natin doon sa pagbabalik ng Panginoon? Pag nagbasa kayo, actually hindi nila nilalabas ito sa internet. Ang Pakistan nagkaroon ng civil war. Ang Solomon Island nagkaroon ng civil war. Ang Sri Lanka, magkaroon lang sila ng gasolina. Kailangan nilang pumila ng 3 araw. Marami nang namamatay sa pagpila. Nag-aaway-away sila. Tingnan mo ang nangyayari sa mundo. Para ma-curious ka din at mababalaan ka at the same time na malapit nang dumating ang Lord. At para maingatan mo yung sarili mo na huwag magkasala dahil hindi kukunin ng Diyos yung mga taong naglalaro sa kasalanan. Alam mo yung signs ng last days? Sabi ng epistle ni Apostol Pablo o si Pedro yun o si James. Ang sabi niya, they will be lovers of themselves, lovers of money, lovers of pleasure more than God. 3. Lover of self, wala kang ibang mahal kundi sarili mo. Mas mahal mo sarili mo kaysa sa Diyos. Dahil ito ang gusto ng Diyos, pero mas inuuna mo sarili mo. Lovers of money, mas mahal mo ang pera kaysa sa Diyos. Hindi kukunin ng Diyos yung mga yun. Lovers of pleasure more than the lovers of God. Kaya mong ipagpalit ang Diyos sa pleasure. Pakisabi nga sa katabi, gumising ka na. Kasi yung paano na ugipitan, alam mo, pinaghihirapan natin, walang kwenta yan. Walang kwenta, pag dumating ang Lord, madadala mo ba? Mag-ingat tayo. Itong 3 ito, nasa New Testament. Lovers of money, lovers of themselves, lovers of pleasure. Dapat hindi tayo kabilang doon. Ang anak ng Diyos di makasarili. Pakisabi sa katabi, antak, kabata ka, aliwakan makasarili. At least, nagko-confess ka. Amen? Amen? Now, there are 3 components of God's glory. Nakuha ko ito kay Jezebel. No? Una, anong component ito? Manifestation of His presence. Alam niyo ba na itong component na ito ay naranasan lahat ni Moses ito? Naranasan lahat ng mga Israelita ito. Magmula noong inalis sila ng Diyos doon sa Egypt, nagpakilala na ang Diyos. Ang presensya ng Diyos, napakalakas, visible sa kanila. And yung verse, then the cloud covered the tent of meeting, and the glory of the Lord filled the tabernacle. And Moses not but able enter the tent of meeting, because the cloud had settled on it, and the glory of the Lord filled the tabernacle. Bumababa yung presensya ng Diyos. Manifestation of His presence. They are filled with the presence of God. Sinasamahan sila. Ano pa? Pangalawa, manifestation of His power. This is the glory of God. The glory of God is the manifestation of His presence, manifestation of His power. Exodus chapter 14, 17 to 18. And I will harden the hearts of the Egyptians, and they will charge in after the Israelite. My great glory will be displayed. Sabi ng Lord, my great glory will be displayed. Ano ang nangyari sa Egypt? Yung plague. Grabe ang nangyari. Nabasa na ba natin yung kwento kina Moses? No? Actually, hindi lang naman talaga pang bata yun Para sa atin. Bakit? Para makita natin gaano kakapangyarihan ang Diyos. Amen? That is the manifestation of the power of God.
Walang mahirap. Pakisabi sa katabi, walang mahirap sa Diyos. Pakisabi sa katabi, makapangyarihan ng Diyos mo. Ulitin mo, makapangyarihan ng Diyos mo. Ulitin mo, makapangyarihan ng Diyos mo. Ulitin mo, makapangyarihan ng Diyos mo. Nasa likuran, makapangyarihan ng Diyos mo. Sa hindi mo pa napagsabihan, makapangyarihan ng Diyos mo. Sa gusto mo pang sabihin, makapangyarihan ng Diyos mo! Eh, makapangyarihan pala eh. Kunting problema, akis-akis ka. Agmukabat sa Diyos mo. Walang mahirap sa Kanya. Alam nyo, pag may problema, don't rely on this. Rely on this. And listen to your heart. Dahil ang Diyos nangungusap siya. In your heart, in your spirit. In your spirit. Power! In John chapter 2 verse 11, ito yung wedding of Cana of Galilee. Sabi ni Mary, wala na silang inumin. Pero hindi niya ibig sabihin na alak yan na okay lang pala uminom. Hindi. Ang dumay alak dan ng saman, say alak dan ng saman, may ubas ya puro. Say alak natan, alkohol. Ang trabaho ko latundin niya, nagtrabaho ko sa latundin niya, no? Kapag walang dumating na alkohol galing sa Tarlac, hindi makakapag-produce ng alak. Can you imagine 87% ang alcohol? No? Susunugin niya yung katawan mo. Yung mga internal organ mo. Iba ang alak noon, saka ang alak ngayon. Kadun sa ikwanda, sarag ito so alak, hindi ito sarag. Galatians 5, saray buwaken, saray mainom, agaulad tawon. Saray mainom, agaulad tawon! Aliwan siya sa ang ibaga sa Biblia. Mambasa ki Biblia. Galatians 5. Work of the flesh. Aray manananam. Aray buwakan. Aray mambibie. Mi bibie. Milalaki. Yalaki. Bie. Yamambibie. Agaulat tawan. Tiga ba yun ni Narangel? Mas gusto kong sabihin sa inyo ngayon para mababalaan kayo. Kasi baka say antam unla ka, agkaunla. Natila kad tapo na dalin. Diyan tawon nga pulay alak. Paano anap-anapon mo? Para may tatay, makibagayon sa atay kaabayo. No uniinom ka niyang gadnatan, nasabihan ka na Diyos, ka makapila. Alam nyo ba na 8 years old nung uminom ako? I was 8 years old. 8 years old nung uminom ako ng alak. At yung pag-inom ko, hindi lang simpleng inom. Nabuwa-buwangasak. Kurungon kulay dalan. Kurungon kulay abong. 8 years old. Nag-umpisa. At nung nakakilala ko sa Lord, nawala yung appetite ko sa alak. Kaya nagtataka ako pag tinanggap mo si Jesus, mawawala yung appetite mo sa alak. Nag-drugs ako I was 10 years old. Nanigarilyo ako ng 9 years old. Pag tinanggap mo si Jesus, automatic mawawala yung appetite mo sa paninigarilyo. 7 years old, masugalakla. Noong nangyari, ilakok sa tatay ko, piano, wala isugal ko. Totoo! Hindi ako pumasok ng 3 years. Elementary. Bakit? Nasa sugalan ako. Ayoko nang pumasok. Nawili ako sa sugal. Nung naborn naging ako, nawala lahat yun. Bakit? Hindi yun gawa ng Diyos. Kaya, kung may mga umaatin pa dito na ganun, check yourself. Baka hindi mo tinanggap si Kristo. Pag tinanggap mo si Kristo, mawawala yung appetite mo sa alak. Mawawala yung appetite mo pati sa mga kaibigan mo sa mga unbeliever. Mawawala yun. Kaya ako nagugulat, nagtataka, bakit
May mga Kristiyanong kuno na gustong-gusto nilang makipagbanding sa mga unbeliever. Well, kung ang motibo mo ay to share the gospel to them, pero yung makipagbandingan ka ng matagal, anong pag-uusapan nyo? Wala kayong pag-uusapan. Hello! Antayo la. In John chapter 2 verse 11, yun o, dinisplay ni Jesus. Pinaklarify ko, sarag tumanay alak. Say alak ng saman, puron prutas. Prutas, mungod laman. Pero amin na sobra, nabuhok ka. Pag sobrang kumain ka ng grapes, malalasing ka eh. Pero at least, prutas yung kinain mo. Aliyan sa may emperador, matador. Hindi ba yung nagtataka, matador? Papatayin ka ng matador. Ginaudakan baka. Alfonso. Diba? Mga Hinebra. Sang kanang nang mulan kwanto may Hinebra ay. Demonyo kwanto ay. Agagabay na aso, agagabay na pusa. Gabay na tuo. Mansalat kila. Si karalay tuo, si kalay pusa. Amen. Pakisabi sa katabi, magbago ka na. Ayan o, nakalagay. Displaying His deity in His great power openly. He display His power. Amen. Hello. God want to display His power. And last component is the manifestation of the goodness of God. Sabi ni Moses, show me your glory. Sumagot ang Lord, I will pass all my goodness. The goodness of God is the glory of God. Alam nyo, ang illustration natin si Joseph. Punta tayo ng Genesis chapter 50 verse 20. Malapit na tayong matapos. Ito yung patay na si Jacob. Natakot yung kanyang mga kapatid. Anong ginawa ng kapatid ni Joseph sa kanya? Pinagtangkaan siyang patayin. Ang sabi ni Reuben, huwag niyong papatayin. Itapon na lang natin sa pit. Balon na walang tubig. Tinapon nila doon. Pinalabas nilang patay na si Joseph. Diba? Nung nakita nila yung mga Ishmaelite, kasi businessman itong mga Ishmaelite, binenta nila si Joseph. Sinong nagbenta sa kanyang kapatid? Ay, kay Joseph, mga kapatid niya. Sinong nagtanggang patayin siya? Mga kapatid niya. Listen, hindi lahat ng kapamilya. Hindi lahat ng kapamilya may mabuting hangarin sa'yo. Anyway, ang Biblia, ang sabi niya, I came not to bring peace, but a sword. Bakit? Lagi kong nababanggit sa Don't Watch, pagharap mo sa Diyos, hindi naman family. Individual. Individual. Ano yung ginawa mo kay Kristo? Susulit sa'yo. Hello? Kaya, normal na sa mundo. Pero dapat kapag born again, wala nang ganun, right? Dapat mga unbeliever lang yun. Dapat sa aray born again, makatalos. Amen? Pakisabi sa katabi, natatalusan ko, makatalos ka. Amen? Goodness! Natakot yung kanyang mga kapatid at sabi niya, kausapin natin si Joseph, sabihin natin na ibinilin ni Papa na wag tayong i-harm, parang ganun yung thought niya. Pero tingnan niyo si Joseph, ha? Tingnan niyo sabi ni Joseph, but as for you, you thought evil against me, but God made it unto good. Grabe Joseph! So pa'y pansasalitan to, agagi to, amatay lawarid si kato. Agagi to ang ilakod si kato.
Pero tingnan nyo, magmula nung ginawa sa kanya yon, actually nakita ni Joseph yung kabutihan ng Diyos. Kaya pag binasa yung Genesis 37, hanggang sa last part ng Genesis, makikita nyo doon ilang binanggit. And God was with Joseph. And God was with Joseph. Bakit? Sinasamahan siya ng kabutihan ng Diyos. May dalawang nangyari actually dyan. May dalawang nangyari. Binago ng Diyos yung buhay ni Joseph. Externally, ano ang posisyon ni Joseph? Naging vice president siya ng Egypt. Isa siya sa mga makapangyarihan sa Egypt at his time. God promoted Joseph. Why? Because the goodness of God was with Joseph. Hello? Ta-translate natin yung word na, and God was with Joseph. And the goodness of God was with Joseph. Ang sabi ng Lord kay Moses, I will pass all my goodness. Why? Because the glory of God is the manifestation of His goodness. Dalawa yung ginawa ng Lord kay Joseph. No? Inelevate niya yung pagkatao ni Joseph. No? Pangalawa, na-elevate pati ugali niya. Agto antay mambalos. Hindi niya alam yung revenge na salita. Di ba no, si kayuman, paano? Sika! Patayin ta kamot! May ginawa mo siya. Tingnan yung sabi niya. Yan yung sabi niya. You thought evil against me. But God mean it unto good to bring to pass at this day. Itatranslate ko yan. Tatranslate natin. Para magawa ng Diyos yung kalooban niya kay Joseph. Anong kalooban ng Diyos kay Joseph? Ano yung pinag-aaralan natin? To receive the weight of glory. Dalawa yan eh. Ang glory ng Lord, listen, ang gusto niya, transform yung labas, transform yung loob. Unsasanting subilay mo't paway, unsasanting sa ugalim at loob. Unsasanting kantuo. Yun ang balansyado doon. Hindi pwedeng gumaganda yung buhay mo, pero yung ugali mo, pumapangit. Balansyado ang Diyos. Gaganda ang buhay mo, gaganda ang ugali mo. Di ba ang sarap? Grabe awa, ginawanday aliwa, pero si kwanto, uy, agki man nununot na untan, amay makapuya ninuno iyo, nang iyo, ginawa na sa Diyos sa katawan niya maong. Kaya mo bang gawin yon? Kaya nga ito yung ginagawa ng Lord, tinuturuan niya tayo to reflect His goodness. Na kahit na anong gawin sa atin, wala lang, tahimik ka lang. Bakit? That's the goodness of God. You don't know how to retaliate. Pero naman minsan, nung papoy may pagkasika, naman minsan, manaan niya ni, nagmumulto, lumalabas. But that doesn't mean there is always a temptation na bumalik ka sa dating ikaw, but don't let it. Don't let it. Huwag mong hayaan na lumabas yung green sa'yo. Si Hulk or ano yung isang green? Si Shrek. Pumili ka. Anong klaseng green gusto mo? Si Hulk o si Shrek? Wala, di ba? Parehong wala. To save much people. Now, mayroong goodness. His goodness means, ito yung nakita ko na goodness ng Lord. Ito yung meaning niya. Mayroong tatlo akong sinulat dyan. God is working behind the scene. Bakit? Ang pangit nung nangyayari kay Joseph. Pero hindi alam ni Joseph, may trinatrabaho ang Diyos doon sa pangit na pangyayari sa buhay ni Joseph. That word in Genesis chapter 50 verse 20, nang sabi actually conclusion na yun eh. You thought evil of me, but God meant it for good. Pero nung una, hindi niya maintindihan yun. But he allowed God to do His job. Why? Because God
work behind the scene. Kung hindi magandang nararanasan mo dahil sa pagsunod mo kay Kristo, shout out! Bakit? Ang Diyos may trinatrabaho siya. At anong klaseng trabahong ginagawa niya? For His glory. God works behind the scene. Yung verse na yun ang pinakita ng Lord sa akin. God works behind the scene. Huwag kang malungkot kung may mga pangyayaring hindi maganda. But you know and you know to yourself. But by the grace of God, you are doing your part para sa Lord. Huwag kang malungkot. Bakit? God is working. Na hindi mo nakikita. May ginagawa ang Diyos. Kung minsan hindi mo maintindihan. Yun ang ibig sabihin ng Genesis 50 verse 23. Pangalawa, God is in the business of fulfilling His plan. Woo! Hallelujah. Listen, ilang taon na na-receive ni Joseph yung plano ng Diyos sa kanya? He was 17. Kailan nangyari? He was 30. 13 years. 13 years. Pero, kailanman, ang plano ng Diyos ang siyang mananaig. God is in the business of fulfilling His plan. Woo! Sino dito lagi niyang sinasabi yung Jeremiah 29:11? Alam niyo ba na yun yung plano ng Diyos sa'yo? To have a good future. Hello! To have a good future. Ang sabi niya, my plan for him is to what? Is to prosper him. Anong plano ng Diyos? To prosper you. Anong plano ng Lord? To prosper you. Pakisabi sa katabi, ang plano ng Diyos sa'yo, to prosper you. To give you hope and of a good future. Listen, maganda ang kinabukasan mo. Pakisabi sa katabi, maganda ang kinabukasan mo. Sa ibang salita, maganda ang bukas mo. Sa ibang salita, may maganda kang bukas. Hallelujah! Jeremiah, kung minsan di nyo alam kung bakit nyo sinasabi yung Jeremiah 29:11. Bakit sinasabi nyo lang Jeremiah 29:11? Alam ng Diyos ang plano niya sa akin. Plano niya hindi para ako'y sirain, para ako'y pagyamanin. Bigyan ako ng magandang bukas. Yun lang, wala na, nabubuhay ka na. Malaga problema. Alingwanan mula. Many times nung nasa gigilunin, sinasabi ko yun. Sabi ko, ako at ang aking anak ay mayroong magandang kinabukasan. God's plan is to prosper me. God's plan is to prosper me. Not to destroy me. Bakit sinabi niya, di ba? Kung anto'y mahirap udsaman, Anong mahirap doon is sinabi niya. And you know what? God is in the business of fulfilling His promises. God is in the business of fulfilling His word. God is in the business of fulfilling His plan. Reiterate ko ulit, maganda ang bukas mo kay Kristo. Alam niyo kung anong klaseng bukas mayroon ka? Ang sabi ng Colossians, no? Christ in you, the hope of glory. Woo! Hallelujah! You have a glorious life awaiting you. Mayroong glorious na buhay na nag-aantay para sa iyo. Kung hindi man ngayon, bukas, malay mo. Mamaya, malay mo. Pag naiintindihan mo ang gusto ng Diyos sa iyo. Napaka-importante, alam mo ang plano ng Diyos. Napaka-importante, alam mo ang laman ng Biblia. Dahil ang laman ng Biblia ay ang pangako at plano ng Diyos para sa iyo. Hello? Maganda. Uulitin ko, singagyo natatalusan. Alam mo, pag sinabi mong maganda ang bukas mo, pag alam mo magandang bukas mo, iba yung, wow, di ba? Dapat dun. Agad mo dun.
Agmo antay salitay Diyos. Agmo antay pangakoy amam ya walad tawen. Maong subilay mo nabuwas. Pakibagad sa katay, pakisabi sa katabi, maganda ang buhay mo bukas. Bakit ko sinabing bukas? Baka naman ngayon hindi pa. Kung maganda ng bukas mo, mas gaganda pa yan. Pakisabi sa katabi, mas gaganda ka pa. Sige, sabihin mo, confess, mas gaganda ka pa. Gaganda ka pa. Gaganda ka pa. Gaganda ka pa. Sa likuran, gaganda ka pa! Sa mga maganda na pakisabi, may igaganda ka pa! Why? We are talking about the glory of God. We are talking about the glorious life. Buhay na punong-puno ng kalwalhatian ng Diyos. Pakisabi sa katabi, magbago ka na. Lalo rin matatak ka niya, agla nababago, mambago kila. Kung sabilay katawan, ito gagawin nyo. Amen. Aray matatakken, ya BBA. Yang gapulay paaralan da, man-involve kayo. Ministry na intercessor. Dapat yun ang ginagawa nyo na. Dapat nananalangin kayo, anti aalagaran nyo ipatiyo. Ang gapoy gagawin nyo. Ang gapoy gagawin nyo, ang gapoy abong yung tawan. Ulok-ulok kayo. Inarsupan ayaman yung tawan. Hello? Man-involve kayo nung sugagaw nyo, kapulay mulag ugaw yo. Alam niyo si Maricar, kahit kapapanganak niya, hindi huminto yan. Sa gawain. Kaya nga, ako no, mas balag sa abong tutawan. Kasi kayo, misilong kila. Misilong kila. Listen, ang gapoy ginawa nyo dadalin. Anto'y ginawa nyo dalin? Sige pa. Ang gapo. No matatak kang kila, natim kinin michismisan. Nansay michismis kayo Sabado, alas 3, wadya kayo. Mampikasi kayo. Akin, say pikasi na aray matatakkan, asingger latawan. Akin, asingger kimo latawan. Oh, di ba? Angum mo. Numatakkan latte ka abay angum mo. Angum mo. Makagkatawan la! Anthony, gawan mo eh. Dapat nag-i-involve kayo sa panalangin eh. Ang kapo man abong ako antay gagawin to. Minsan, katawan idan mo ak, idan. Anthony, iter na katawan ed sika. Dapat nga ikaw na rin nagbibigay sa Diyos eh. Ang maganulay bilay mo. Tuwa. Supay makaantaya, mabilay ni Ranabwas. Hello? Listen. Alam yung paglilingkod sa Lord? Habang naglilingkod ka, materialis na ibinibigay mo para gawin yung bahay mo sa langit. Antoy abong yoy! Agyulalanti arana say masanting ya abong jaay. Jad taon inasul. Gilig-gilig takib man at gilig na abong ko. Nadiwi yung man, aampikan ta kayo. Keep out, ananawa sulo to. Imbagak lang ng saman, man tipon, irag-ira ng tipon! Akin, si Antada, mang luluray si pastor. Totoo ito. Ilang beses nang may dreams, patotoo. Na pumunta sa langit, nakita niyo yung bahay niya, hindi kumpleto. Sabi niya sa anghel, kaninong bahay yun? Bakit di nakatayo? Sa'yo. Bakit ay? Kasi huminto ka na sa paglilingkod. Alam nyo, God is good. Bakit? Yung mga paglilingkod, hindi nawawalan ng kabuluhan yun. Lalo sa mensahik natin awa, sakay, saray matatakan, ang tigawin nyo ni. Ginamit yun lay kasilyo at asawa yo, ang gabong mo sa pagbabago. Oh, di ba? Amay kasilyo, binigay nyo na nga sa mga anak nyo eh. Bigyan nyo naman ng tsansa ang Lord. Para, sa may samput ya, salitan, unpawis ko, lakad tawan.
Isa may, kamula kat impyerno. Dyan impyerno, ka. Hello? No kaabay mo matakal natan, man intercede ka pa. Kamo. Akila unsa asawa, say nang mula na say asawam, makapasaway lupay asawam. No say Dios nanang mo kaunsawa. On, taw nanang mo Dios, nanang may asawa kaunsawa. Mong labat nanang koy Dios. No hindi. Mga nanay na may mga asawa pa, nang yung Diyos. Kaunsawa at asawam. Kaya nang musika to sa Diyos. Amen? It is an encouragement. Baka dumating na ang Lord next month. Ang gapula ba lay materialis sa interior katawan. Anto'y gawon ton abong parad si kayo. Kapoy abong nyob man. Kaya hindi ako natatakot na wala man kaming personal na sariling bahay. Alam ko na may bahay kami sa langit. At ang ganda pa, mamatay kayo sa inggit. Joke ko lang yun. Pangatlo, this means God is more glorified with what happened in us than around us. But, mayroong nangyari outside and inside. Alam nyo, hindi lang prinomote ng Lord si Joseph saan? Sa material na bagay, sa posisyon, sa power, sa kapangyarihan, sa kayamanan. Can you imagine, he is the vice president, powerful na country ang Egypt at that time. Mayaman siya, makapangyarihan siya. Pero antayo, siya agto alingwanan, may ginawa na Diyos ugali to. Amen? Basahin niyo ulit yun sa bahay. Oy, wag niyong titingnan na evil. God mean it for good. Ang alam niyo nakita niya, yung ginawa ng Diyos, hindi yung ginagawa ng kapwa niya. Amen? Ganon ang gagawin ng Diyos sa atin. Pakisabi sa katabi, ganon ang gustong gawin ng Diyos sa'yo. Pagyayamanin ka sa labas at sa loob. Amen? Kaibay ugali. Katon, antakla, no yimamang ka, agkamamali yun niya ay. Diba? Numayamang ka, yan ala po Diyos, manunya ka ay. Di ba? I-reflect mo yung ugali Diyos. Sa Diyos maiter. No igot ka, aliw kan maka Diyos. Makasarili ka. Yun yung ibig sabihin nun. Now, what is the purpose of His glory? To remind us that we are recipient of His glory. We are recipient. Ibig sabihin, pagmana. Pagmana tayo ng kaluwalhatian ng Lord. Ilabas mo yung verse. You made them only a little lower than God and crowned them with glory in honor. Alam niyo ba that you are crowned with glory in honor? Hello? You are crowned with glory and honor. Pangalawa, what is the purpose? So that people will know who He is. Para malaman ng tao kung sino ang Diyos. Bakit? Paano nila makikilala ang Diyos? Say Diyos Espiritu, wamadtawan, say Ama, say Anak, walad kawanan to. Ang Holy Spirit nandito, they are spirits. At sinong magpapakilala sa tao? Tayo. Pag nakita nila yung glory ng Diyos, makikita nila yung Diyos sa atin. Alam niyo yun ang purpose ng Lord. God want to show His glory to people, but because we are the recipient of His glory, gusto ng Lord i-reflect natin ang glory ng Diyos. So that when they see that the glory of God in you, they will see God. Hello? Kanino nila makikita ang Diyos? Sa'yo! Say panagbilay mo, say ugalim. Nanang nang day Diyos, od panagbilay mo, od say ugalim. Yun.
Lusay ugalim ako tikuti, aliwan sa Diyos, sunananang nangda. Sinong nakikita nila? Ibang Diyos. Hello! Pakisabi nga sa katabi, you are recipient of His glory. Pangatlo, so that we will be able to represent Him well. We are the ambassador of Christ. We represent the King. Amen? Alam niyo, naintindihan ko yung ambassador. You represent the culture of the King. Kultura ng hari. Sino ang hari natin? Si Jesus. Ikaw ang representative niya dito sa lupa. Sinong nire-represent mo? Si Jesus. Anong klaseng tao si Jesus? You represent Jesus. Naintindihan natin? Naintindihan natin? Ang purpose ng glory ng Lord that we might represent Jesus well. Dahil hindi natin kaya. Pakisabi sa katabi, hindi natin kaya without the grace of Jesus. Hindi mo kaya. Hindi natin kaya. Since God said it, listen, since God said it, that I will pour out the weight of His glory, isang punto ng Diyos ay, He want us to represent Him well. Gusto niya na mai-represent mo si Jesus well, ng maayos. That's the purpose of the glory. Hello? We are all representative of Christ. We are all ambassadors of Christ. 2 Corinthians 5, verse 20 o 19 yun. We are ambassadors. Sabi niya, the entire universe, tingnan nyo, ang mundong ito, inaantay niya. Yung manifestation ng glory ng Diyos. Kanino? Sa mga anak ng Diyos. Yun tingnan nyo. The entire universe is standing in tiptoe, yearning to see the unveiling of God's glorious sons and daughters. Di ba anak ka ng Diyos? Ito yung gustong gawin ng Diyos. He want to pour out the weight of His glory. Para makita ng mga tao ang glory ng Lord sa atin. Why? Because we are the representative of Christ. Pag nire-represent mo ang Pilipinas, yung pananamit, yung pag-uugali, yung trait, lahat. You represent the President, you represent the King. Magaling magturo si Miles Monroe doon about kingdom. Kaya, kung may time kayo, makinig kayo ng turo niya. Ang galing. Pag may hindi kayo naiintindihan, just leave it there. And pray na maiintindihan mo. Kasi may mga terms siya na pang malalim. Kaya pag hindi ka malalim, hindi mo magigets. At baka ma-offend ka. Kaya, it's good to mature. Pag nagmamature ka sa Christian life mo, ang dudo ko'y may pangunawa. Nauunawaan mo yung major at saka minor. Mayroong minor at saka major na doktrina. Pag minor, minor. Ang mga nadideceive, yung mga kulto, yung minor, ginagawa nilang major. Amen? Maybe sometimes maituro sa atin ito. Tingnan mo kung minor or major. Huwag mong ima-minor. Huwag mong ima-minor yung major, huwag mong ima-major yung minor. Bakit? There is confusion. Amen? Kung simple lang na bagay, dapat naiintindihan natin. Now, so that we will be able to represent Him well. Now, what to do to experience His greater glory? Believe that God wants you to experience His glory. Listen, may tatlo akong sinulat dyan. You must believe. Ang Biblia, listen, bakit ang tao hindi niya nararanasan ang pangako ng Lord? Because lahat hindi naman naniniwala eh. Maging yung time ni Jesus, hindi lahat naniniwala sa Kanya. And you know what? Kung sino nang nakaranas ng kaluwalhatian ng Diyos in time of Jesus, yung mga naniwala sa Kanya. Listen, you need to believe that God is about to pour out the weight of glory to us. You must believe it. You must believe it. Why do you need to believe it? Because it is the Word of God. It is the revelation of God. Kaya ko inilabas itong turong ito. No? Because I am your pastor and I need to reiterate this. Why? It's high time for us. It's high time for us to receive the weight of glory.
Gusto ng Diyos tanggapin natin. God is ready to pour out. Matagal nang sinasabi ng Lord, ready na ako anak na i-pour out. But the problem is we are not ready. Hindi lahat ready. Ang gusto ko lahat, latag. Bakit? It's for our own good. You need to believe that God wants to experience His glory. Bakit? Kalooban niya, nasa kanyang salita at sinabi niya. Through revelation knowledge. Amen? Amen? Gusto niya. Pakisabi sa katabi, gusto niya. Pangalawa, expect the manifestation of His glory in your life. You need to expect. Aliwan, tampulan niya unsabi. Aliwan, tampulan niya man manifest. You need to expect. You need to raise your expectation. Expect the glory of God be upon you. Expect the glory of God na mag-show sa'yo. Expect it. Last, know the prerequisite of His glory. Now, what is the prerequisite of His glory? Papunta ka sa Exodus chapter 33, verse 18, sabi ni Moses, Moses said, show me your glory. Anong ibig sabihin nun? Pray for His glory. Pray. Pray. Every day of your life, bago ka manalangin, Lord, show me your glory. Show me your glory. Pupunta ka ng church, Lord, show me your glory. Hello, ano man ang ginagawa mo, show me your glory. Pag nananalangin ka, show me your glory. He is praying about the glory of God. Moses is praying to God to show God's glory to him. Hello. Kaya ito na yung laman ng puso natin, ng prayer natin. Kukunin ko yung sinabi ng Lord kay Jezebel. Ang sabi niya, challenge the people. Bakit ko kinuha ito? Kasi the same na binigay ng Lord sa atin ito. Now, I can take it. Why? Because God give it to us. Hindi ko lang kinopya sa kanila. Hindi lang natin kukopyahin sa kanila. Nangusap ang Lord sa kanila about this topic. Nangusap ang Lord sa atin about this topic. Now, kukunin ko yung challenge ng Lord sa kanila. Now, this is the challenge. What is the challenge? Pray that the glory of God will show up in your life. Pag sinabi mong, Lord, show me your glory, you are praying for the manifestation of His presence. You are praying for the manifestation of His power. You are praying for the manifestation of His goodness. Lord, show me your glory. Tatlo. Anong pinapanalangin mo when you say, show me your glory? You are praying for the manifestation of His presence. You are praying for the manifestation of His power. You are praying for the manifestation of His goodness in your life. Yun yung ibig niyang sabihin. Now, tignan natin yung character ng Lord. Tignan natin. Malapit na tayo. Tingnan yung James. Bakit hindi, listen, ang James, ang content niya, sabi niya, you don't have because you ask not. Bakit ang glory ng Lord hindi nag-show sa atin? Presence, power, and goodness. Because we are not asking God to show His glory. Tingnan niyo, sabi niya, and yet the reason you don't have what you want is that you don't ask God for it. Hindi ko man tatanungin sa inyo, hindi nyo man sasabihin, ngayon nyo lang narinig ito, to ask the glory of God in your life. Amen? Now, we have now the license to ask God. Why? Because He gave it to us, the revelation. This is the good, ito yung good news. God gave us the revelation to pour out the weight of His glory. Oh, hallelujah. I'm excited. Excited ako na makita ang glory ng Lord sa inyo. Amen? Wow! Right? You don't have because you ask not. Ano yung ibig sabihin? You must ask God. Bakit kailangan mong i-ask sa Lord? Kasi kailangan mo. Kailangan natin. Ang kamamalaki, kaukulan mo'y Diyos. Kaukulan mo'y presensya na Diyos. Kaukulan mo'y pakapanyari na Diyos. Kaukulan mo'y kamaungan na Diyos. Kaukulan mo't bilay mo. Nang gapoy kamaungan na Diyos, tudas ka la. Ang gapoy maong niya nagawad bilay mo. Kaukulan tayo'y kamaungan na Diyos. Amen. We need it. Now, in Luke chapter 13, verse 11, sabi niya, click mo, Trisha. Nang nangyoy ay ugali na ama. Ama tayo'y walat tawan, right? Nang nangyoy, say kwanto ni,
You men who are fathers, if your boy asks for a bread, do you give him a stone? If he asks for a fish, do you give him a snake? If he asks for an egg, do you give him a scorpion? Of course not. Even if sinful person, father like yourselves, give children what they need. Tayong tinutukoy niya ng mga ama. Hindi naman tayo perpekto, makasalanan tayo. Hindi tayo talaga mabuti. Pero sabi niya, kayong mga ama na hindi naman mabuti, pero nakapagbibigay ng magandang bagay sa iyong mga anak. Sabi niya, how much more your heavenly Father will do at least as much. Give the Holy Spirit to those who ask Him for Him. Why? Why? Because we have a good Father in heaven. He is the Father of the fatherless. Woo! Hallelujah. Hallelujah. He is a good Father. Napakabuti ng amang nasa langit. Alam nyo ba yon? Alam nyo ba yon? Ang bugas subagok niya. Agamot makatatay. Why? Nararamdaman ko yung kabutihan ng Diyos. Pakisabi sa katabi, listen. Napakabuti ng ama mong nasa langit. He is the best Father. Actually, malapit ng Father's Day, right? He is the best Father. Not your father. Maybe your father is the best for you, but I tell you now, He is the best Father. He's a good Father. Bakit nilabas yan? Because gusto kong makita nyo that He is good. Bakit niya ibibigay yung glory? Dahil mabuti siya! Verse pa, ilabas mo na. John 14:16. And I will pray the Father, kasi sabi niya kanina, alangan na may pagkakait niya yung Holy Spirit to those who ask Him. Bakit kailangan natin ng Holy Spirit? I will pray the Father and He shall give you another comforter that He may abide with you forever. Meron pa ba? Sa Amplified, ganda nung sinabi niya, but the helper, comforter, advocate, intercessor, counselor, strengthener, a standby, the Holy Spirit, whom the fathers will send in my name, in my place, to represent me. The Holy Spirit nire-represent niya ang Diyos. Bakit? Ang Ama, ang Anak nasa langit. Sino ang nandito? Ang Holy Spirit. Sino ang nandito? Ang Holy Spirit. At ano ang role niya? He represent God. He represent Jesus. Sa yung nandito. At ano sabi niya? He will teach you all things. No. Yung in my place, to represent me and act on my behalf. He will teach you all things, and He will help you remember everything that I have told you. Listen, the Holy Spirit, ilalapit ka niya kay Jesus. Hindi mo makikilala ang Panginoong Jesus. Hindi mo malalaman ang kalooban ng Diyos without the Holy Spirit. And last verse. Hindi, wala na dyan. Kaya lang mayroon akong last verse na gustong ilabas. Yung 2 Corinthians chapter 3, verse 18. Tingnan nyo ha. Hallelujah. We are representative of Jesus. We represent Christ, right? We represent Christ. The voice translation. May voice translation ba kayo? Meron ba dyan? Wala. Hindi ko na i-ano. Meron ba dyan? The voice. Last na. Kasi mayroon akong gustong puntuhin doon. The voice. Sige, magpahinga muna ako. Kasi basahin ko sa inyo Sabi niya, now all of us with our faces unveiled reflect the glory of the Lord. All of us unveiled. We see the glory of the Lord. At ang sabi niya, reflect the glory. We see the glory, we reflect the glory. Yun ang sabi niya. Tutuloy ko lang, kasi mayroon akong pupuntin dyan. As if we are mirrors, and so we are being transformed
Transform. Listen, kapag ang tinanggap mo si Jesus, Christianity is all about transformation. Kung hindi ka nababago, hindi ka Kristiyano. Ano aga nababago yung ugalim? Delikado. Check your heart. Kung tinanggap mo si Jesus, you stop sinning. Pag tinanggap mo si Jesus, you hate sin. Listen, hindi mo gugustuhin ang magkasala. May temptation, pero hindi mo gugustuhin. You are transformed. Ang sabi niya, we are transformed. Ang sabi ng Lord, I will pour out a weight of glory. Anong purpose nun? To transform us. To transform us. To reflect the glory of God. Ang sabi niya, and we are being transformed, metamorphosed. Parang yung process ng, yung paru-paro. Right? Into His same image. Andyan na ba? Yan. Transform, metamorphosed into His same image. From one radiance of glory to another, just as the Spirit of the Lord accomplishes it. Hello, anong trabaho ng Holy Spirit? Siya yung magpaparanas sa atin ng kalwalhatian ng Diyos. He will accomplish the glory of the Lord in our life. Alam niyo, napakalinaw. Sa King James niyan, from glory to glory to glory. Amen. Yun yung plano ng Diyos. From glory to glory to glory. Pakisabi sa katabi mo, God is about to pour out the weight of His glory. Amen. You need to receive it. Tayo manalangin. We need to receive it. Kanina, we need to believe it. We need to expect. Mananalangin na lang tayo. Ano yung panalangin natin? Show me your glory. Show me your glory. This is now the content of your prayer. Mula sa araw na ito. Because God is in the business of fulfilling His word. God is in the business of fulfilling His promise. He said, year 2021, the Lord said, I will about to pour out a weight of my glory to you, His people. You are His people. You are His children. God wants to pour out His glory to you. Why? That you may reflect Him well while on this earth. Hallelujah. Hallelujah. Pwede ba? Mag-pray tayo as an individual. This is a challenge. Magmula sa araw na ito, iumpisahan mo na ito ang content ng panalangin mo. Isa sa mga content ng panalangin mo. Besides yung mga ipinapanalangin mo. This is one of the content of your prayer. Lord, show me your glory. Show me your glory. Come on. Come on. Tell God, show me your glory. Show me your glory. You know what? May tatlong bagay na i-reveal ng Lord sa atin. The manifestation of His presence in your life. The manifestation of His power in your life. The manifestation of His goodness in your life. Yun ang gagawin ng Lord sa iyo. That you may reflect Him. Bago siya dumating, makita nilang kalwalhatian ng Diyos sa iyo. Now, I want you to receive that glory. Binibigay ng Lord, I am about to pour out my glory. Sino sa ating kalagitnaan handa nang tanggapin yung kalwalhatiang yun na binibigay ng Lord? Now, you need to receive it. You need to receive it by faith. Lord, show me your glory. Show me your glory. Show me your glory. Show me your glory. And God will show His glory to you. I tell you. Oh, siyandalabakan lalabasika labakaya labakaya. Nasyakalabahaya. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Narabasika rabasira dadasika rala.
No komrama hahana sikaradanda labasika da 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 da. No korada da 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 la 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 labasika la labasakata. God is ready. He is always ready. Hallelujah. He is waiting for you. Inaantay ka niya to receive that glory. God want to manifest His glory to you because you are His children. You are His beloved. Hallelujah. No korala da sika la bakala bahaya la basika la bakaya. Hallelujah. Amen. 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 Nakaralabasi kalabakaya. Nasokoralabasi kalabakan lalabasa kalabakala bakala bakala bakala. Nakalabakalabakaya si kalalabakaya. Lahat ng handa na. Lahat ng handa na. God will show up. God will show up in your life. You will see His glory. Hallelujah! Hallelujah! Lahat ng handa ng tanggapin yung ipupur out ng Lord. You will experience His glory. I tell you, you will experience His glory. Norototora labasika labahayin labasika la. Oh, rabakasa kalabahala balabala balabahala balabala bakaya labalabala sika la. No kokokora la dadasi. Hallelujah! Hallelujah! God is listening! God is listening! God is listening to your prayer. And He said, because you ask it, you will receive it. You will receive it. Oh! Hallelujah! Hallelujah. Lord, patuloy mo pang turuan ang bawat isa, Panginoon, na maglaan ng oras para sa iyong presensya, to stay in your presence, to stay connected to you, Lord, in prayer. And Lord, hallelujah, let that desire in their heart, hallelujah, ay mas lalo pang ma-ignite, O Lord, to see, O Lord God, that it is your will, O God, to show your glory to them, O God. Oh, that they may desire it more and more. And Lord, lalabas sa kanilang bibig, sasabihin nila, lagi, Panginoon, araw-gabi, Lord, show me your glory. Show me your glory. Show me your glory. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Church, if you pray this prayer, surely, with all my heart, 100%, because the Lord said it, He will show His goodness, His presence, His power in your life. Hallelujah! Hallelujah! Lord, ingatan mo ang iyong salitang naitanim sa kanilang mga puso. At Lord, hinahayaan ka namin na patubuin ito, Panginoon, O Lord, at maging kapakapakinabang, Panginoon, sa kanilang buhay. At Lord, patuloy mo silang samahan, patuloy mo silang pagpalain, patuloy mo silang ingatan, patuloy kang magpakilala pa ka sa kanila, Panginoon, O Lord God. At Lord, mula sa araw na ito, O God, Ikaw ay maging buhay sa kanila. Lord, hallelujah, sa kanilang buhay, you are more real to their lives. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we thank you for your word. We thank you, Lord, sa presensya ng banal na Espiritu ng Diyos. Salamat, Panginoong Hesus, sa iyong grasya. Give God the highest clap offering. Come on. Hallelujah! Hallelujah! Woo! Hallelujah!
Salamat, pinupuri ka namin, pinapasalamatan, Kau lang may taas, maluwalhati sa bawat buhay ng bawat isa. Even in this place, O God. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. We love you, Father. We love you, Jesus. Come on, say to God, we love you. Say to Jesus, we love you. Tell Jesus, tell the Holy Spirit, we love you, Holy Spirit. In Jesus' mighty name, this we pray, and everybody say,